Bait ka nun sa akin. Subukan mong hindi magbayad ng inutang mo. Tatablahin kita, tatlo ka. Kung sanay ka nang i-post yung mukha mo ng mga lending company, mukha ng Facebook friend mo, ang ipopost ko na nakinabang sa perang inutang mo. Scammer, stafador. Subukan mong hindi bayaran yung inutang mo. Papasikatin kita. Sisiguraduhin ko sa iyo, matutulad ka sa mga scammer naming customer. Inuulit ko, at least principal, bayaran mo. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sobra na ho talaga. No, sobra na talaga kawalang yaan itong mga to. Walang kinalaman sa nahiram. Ipopo sa social media. Akala ko dati, gano'n na sila kawalang ya talaga eh. Meron pa palang imamas. No? Dito sa ating video, alamin po natin kung dapat ba nilang gawin yan, kaya ba nilang gawin, at ano ba yung dapat nating gawin. No? Pag ginawa po nila yan. Kaya po pakitapos po yung ating video. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at saka po sa ating pagsasaliksik at sa pag-aalalay po ng ating mga kaibigang abogado. At saka po, no, isa pa, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Ang utang po is responsibilidad yan na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is doon sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Okay, sagutin po natin itong pinadala nyo pong mensahe. Okay? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, akala ko sagad na yung kawalang yan nila, may isasagad pa pala. Biruin nyo ho Dati ang ginagawa nila is, di ba, tatawagan kayo, i-message kayo ng mga kung ano-ano kawalang yang di ba, klase ng paniningil. Merong mga batas ang isusulat, magmumura, di ba? Tatawagan yung mga nasa contact list niyo na ninakaw nila, sila ang sisingilin. Ipapahiya kayo, di ba? Kayo naman ipopost din kayo sa sa social media. Ngayon kakaiba na eh. Pati yung walang kinalaman doon sa utang, ipopost sa social media. Di ba? Gaano ka walang yayan? Tete. Yung nakahiram na singilin nyo. Di ba? Ba't nyo idadama yung ibang tao? Di ba? Ba't sisirain nyo yung dignidad ng tao na walang kinalaman sa utang? Yun yang nangutang, di ba? Hindi nyo nga dapat yung sinisira ang dignidad kasi pera ang nahiram sa inyo. Yung pa kayang ibang tao, bisira talaga ang mga patunog ninyo. Diba? Sobrang nakawalang yaan ninyo. Grabe kayo. Hindi ko alam kung anong klaseng aruga ang ginawa sa inyo. May pinagdadaanan ba kayo? Bakit kailangan idamay nyo yung kliyente? At worst, idadamay nyo pati yung mga nasa social media, yung friends sa social media. Ano kayo ng kamote? Pero pagbibintangan nyo pa na nakinabang doon sa perang hiniram ng kliyente. Sira ulo kayo. Paano kung taon na hindi nagkikita yung mga yan, madadamay? O di sisirain nyo yung relasyon ng dalawa? Diba? Mga sira ulo talaga kayo. Tapos dito, sasabihin nyo pa na subukan mong hindi magbayad. Papasikating kita. Nakita mo? Hindi consistent. Bakit? Dito, ang sabi, ipopost yung muka nung nasa kaibigan sa social media. Ngayon, siya rin pasisikatin. Ano ba talaga? Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Diba? Magagawa na lang din kayo ng mensahe, hindi pa consistent. Kaya nagmumukhang katawa-tawa. Diba? Kaya lang, itong mensahe kasi na to, hindi siya nakakatawa dahil pati yung mga mga kaibigan sa social media idadamay. 'Di ba? Gawin mo man o hindi, mali. Hindi tama. Sira ulo kayo. Tapos ito pa. Matutulad ka sa mga scammer naming customer. Okay, sige ito. Bakit? Ano ginawa nyo? Sige nga. Paano nyo napatunayan na meron kayong scammer na kliyente? Kayo ang kinukonsider na scammer.
O, bakit scammer kayo? Sige. False advertisement kayo. Sasabihin nyo, ito lang. Diba? Ito lang yung interest. Ito lang ang ibabawas. Tapos sasabihin nyo, from 60 to 120 days. Okay. O sige, given yun. Binigyan nyo ng term mas mahaba. Pero hindi nyo kasi dinidiscuss. Oh, kayo magpapadala na lang kayo ng loan doon sa e-wallet ng kliyente nyo. Pag nalaman nyo yung kanyang cellphone number is connected sa e-wallet, di ba? Biglaan, bulagaan. Hindi yun, scam yun, di ba? Kasi ang tamang pagpapautang dapat yan, alam nung kliyente kung magkano yun na-approve sa kanya. Tanungin mo muna, inform mo siya. Dapat alam niya yun. Kailangan nag-agree siya doon. Pag hindi siya nag-agree, dapat hindi yan natutuloy. Ngayon, kung mag-agree siya doon sa halaga na yun, sabihin mo sa kanya i-discuss mo yung kung magkano yung interest na idadagdag mo. Magkano yung processing fee na ibabawas mo. Diba? Magkano yung magiging penalty, magkano yung amortization. Lahat yun dapat sinasabi. Fully disclosed. Kaya nga may batas tayo dyan. The Truth in Lending Act. O, ba't hindi nyo sinasunod? Diba? Kasi alam ninyo sa sarili ninyo na pag sinabi ninyo yun at dinisclose ninyo, walang mangungutang sa inyo. Diba? Kasi panluloko yung ginagawa ninyo. Iba yung ina-advertise ninyo sa totoo eh. O di scam. Siraulo kayo. Diba? Tapos sasabihan nyo yung kliyente, scammer. Aba, mali yata kayo ng tinatahulan. Oh, you're barking on the wrong tree, mga kaibigan. Kayo ang gumagawa ng scam. And not only that, galing na po sa PAO. Ha? Ang mga bugo katabusadong online lending apps is connected daw po sa Pogo. Ano po ang Pogo? Illegal. Ano ba kinikita ng illegal? Dinadala po dun sa bugo katabusadong online lending apps. Ipapautang. Kung ano yung pumasok, malinis na yun, syempre. So ano nga yung tawag doon? Money laundering po ang tawag doon. Patong-patong po ang kasong pwedeng isampa sa inyo. Tapos ganyan kayo maningil. Hindi nyo ba alam na privilege yung magkaroon kayo ng lisensya sa pagpapautang? May batas naman na in place eh. May mga memorandums, di ba? May mga gabay kayo. Ba't hindi nyo pa sinunod? Di ba? Kawawa yung mga nanghihiram sa inyo. Di ba? Akala nila makakatulong kayo sa kanila. Diba? Yun ang mentalidad eh. Hindi nung mga kliyente natin eh. Diba? Tingnan nyo. Kalimitan po na nagme-message sa akin. Kaya sila nanghihiram kasi meron silang agarang pangangailangan. Pag may sakit. Kalimitan ng sakit eh. 80% of the time, nagkasakit. Or may bibiling importante para sa sa mga anak. Diba? Yung agarang pangangailangan. Kasi mabilis nga kayo magpahiram eh. Diba? Hanga ako doon, mabilis, kaya lang hindi ko maintindihan kung anong klaseng credit investigation, verification, tsaka evaluation ng ginagawa ninyo. Paano nyo nalalaman? Paano nyo nag-gauge kung may kakayanan magbayad yung kliyente? Eh hindi ho hindi privilege ang makahiram ng pera. Diba? Kaya nga may ginigauge natin yan eh. Kasi tayo na nagpapautang, okay? Kayong mga bugo at abusadong online lending apps, dapat yan, inaalam nyo kung handa na yung kliyente ninyo. Doon sa responsibilidad na harapin nila. O, di ba? Ano ginagawa nyo? Ginigipit nyo pa. O, hindi naman kayo nakakatulong eh. Tama ba ako? Biruin mo, walang trabaho. Estudyante. Anak ka ng kamote. Pahihiraman ninyo? Ay, Jesus Mariosip. Hindi talaga larangan ng pagpapautang ang dapat nyong pinasok. Siraulo kayo. Diba? Akala nyo nakakatulong kayo, hindi. Pinahihirapan nyo yung buhay ng tao. Ang masakit niyan, kung kayo submitting entity pa, ninasira na kagad yung credit score ng tao. Diba? Umiiwas na nga sila sa bangko. Diba? Tsaka sa ibang lending at financing dahil maraming hinihinging mga documents. Given yun eh. Bakit kasi kailangan ng documents?
ng dokumento kasi nga po, isa yun sa tinitignan. Kung may kakayanan ng mga kliyente. Kayo, ano ginagawa nyo? Isang ID. Nakuha nyo na yung number. Tapos na. Anong klase yun? Diba? Lahat naman yata ng tao dito sa Pilipinas may ID. Tapos yun lang ang pagbabasihan mo para makapangut. Ay, sira ulo kayo. Tapos pagka hindi nakabayad sa oras, ano gagawin ninyo? Lahat na lang na connected dun sa tao, walang yain ninyo. Diba? Dati, pinapahiya nyo yung kliyente, walang yain nyo kung ano sinasabi nyo, pupost nyo kung saan-saan. Ngayon, pati yung mga friends sa social media, idadamay nyo. Ipopost nyo, sira ulo kayo. Diba? Sagad na talaga sa buto ka, walang yan ninyo. Akala ko dati, walang yan na kayo Mas walang yan pa rin pala kayo. Meron pa, hindi nagdag. Sumobra-sobra naman kayo. Baka naman lumagpas kayo sa impyerno niyan. Na kayo ng kamote. So, dun sa nagpadala nitong nung mensahe na to, kausapin nyo na lang po yung mga nyo. Or di kaya, maghanap kayo sa social media kung paano nyo ilalak yung mga social media accounts ninyo para hindi kawawa ho pagka nadama yan. Diba? Kasi kung sila, diba, nagawang i-post kayo sa social media, what more? Doon sa yung mga friends ninyo. Paano kung mag-grab yung picture? Diba? I-post sa social media. Gagawa lang naman ng dami account yung mga bugok na yan. Diba? Kawawa ho. Di po ba? Yun nga mga, nasa contact details po ninyo na tinatawagan, di ba? Katakot-takot na sakit na sa ulo yun Ito ngayon, yung friends nyo sa social media, ipopost pa, idadamay pa sa utang ninyo. Kaya pangunahan nyo na ho yung mga yan, mga kaibigan nyo sa social media. Or pinakamaganda niyan, mag-off na kayo ng social media ninyo. No? Pero importante po na paglaanan nyo yan. Kailangan niya, pag-ipunan ninyo, tsaka nyo siya bayaran. At tapos itabi nyo yung yung pinagbayaran ninyo. Wala hong ibang paraan yan. Kundi yan lamang. Di po ba? Sige, nandyan na ako. Illegal yung mga yan pag nagpautang. Kasi ito legal sila in a way kasi may lisensya yan Kaya nagiging illegal yung mga yan kasi yung pamamaraan nila na pagpapautang. Yung pamamaraan nila na pag-advertise at yung pamamaraan nila na paniningil. Kaya siya nagiging illegal. Okay? Pero legitimate na lending. Okay? So kung ano na lang po, sa tingin ninyo, yung dapat nyo ibayad sa kanya, bayad nyo. O sundin nyo kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Pagka yung nahiram nyo is 10,000 pababa, 15% lamang po maximum per month. Pag lumagpas kayo sa isang buwan, karagdagan na 5% lamang po yan. Okay? Ang mabigat po kasi, wala pa tayong ceiling sa more than 10,000. Okay? Yun po yung inaantayin natin. Pagka nagkaroon, i-update ko po kayo kagad. Kasi importante na malaman po ninyo yan. Kaya po ako nandito at kaya ko po ginagawa yung ganitong klase ng mga content is para kayo ay armasan. Importante po na ma-educate kayo. Kasi pumapasok sa isipan ninyo, yung pangungutang sa OLA, yung tamang panghihiram, hindi po. Mali po yung ganyang klaseng panghihiram. Kasi hindi naman tama yan mali yung ginagawa nilang proseso ng pagpapautang, madalian. 5 minutes, di po. May proseso po talaga yan. Kaya wag niyo isaksak sa isip ninyo na ganyan yung tamang pagpapautang. Mali po yan. Puro sakit lamang po ng ulo aabutin niyo dyan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.